May mga relasyon na napakabilis magsimula. Pero habang tumatagal, parang may mali, parang may kulang sa koneksyon. At minsan mapapansin mo bakit palagi niyang binabanggit ang kanyang ex. Ang masakit na katotohanan dyan, minsan ang bagong relasyon ay hindi talaga tungkol sa totoong pagmamahalan. Minsan rebound lang ito. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Part 2 na po tayo ng rebound relationship. Sana panoorin nyo rin po yung part 1. So, ang rebound relationship ay nangyayari kapag ang isang tao ay pumapasok sa bagong relasyon kahit kakabreak pa lang. Kadalasan, hindi pa tapos yung kanyang emosyon mula dun sa kanyang nakaraang relasyon. Ba? Tapos, yung bagong partner ang magiging emotional support niya. 'Di ba? Parang panakip butas. Yung pansamantalang paglimot sa sakit na nararamdaman. Ang problema kapag hindi ka pa totally healed sa iyong nakaraan, ay mahirap magmahal ng buo, mahirap mag-commit sa isang bagong relasyon. Kaya narito ang mga senyales kung rebound relationship lang ang meron ka ngayon. Number 1, madalas banggitin nga yung ex, di ba? Ito ang isa sa pinakamalinaw na senyales ng rebound relationship. Kapag ang isang tao o ang girlfriend mo, boyfriend mo ay madalas pa ring nagsasalita or nagkikwento o nababanggit ang tungkol sa kanyang ex, di ba? Lalo na kung kinukumpara ka. Kinikwento kung anong nangyari sa relasyon nila. Ito yung palagi kasi syempre yung dating time nyo or nagkakakilanlan pa lang kayo, pinag-uusapan to, di ba? Kasi anong nangyari ng nakaraan, ng ex, syempre magpapakilala pa kayo sa isa't isa. Pero ito, yung palagi pa rin nababanggit, di ba? Tapos nagiging emotional kapag napag-usapan yung ex. Di ba? May mga dramatic reaction kapag nabanggit yung ex. Kapag nangyayari to, maaaring hindi pa talaga nakaka-move on ng buong buo yung iyong karelasyon. Okay? Number 2, masyadong mabilis yung pinasok nyo na relasyon. Kung ang relasyon nyo ay biglang naging seryoso kaagad. Diba? Parang, tapos alam mo naman, nakaka-break lang niya. So, maaaring senyales ito ng isang rebound relationship. Kasi, di ba? Agad-agad, mahal ka kaagad. May ganun ba? Di ba? Kasi yung tunay na pagmamahal, ano yan nag-i-invest ka dyan ng panahon. Unti-unti ang inyong paglago ng emosyon, paglago ng pagmamahal, unti-unti yun. Dahil pinupuhunanan yan. May effort yan. Pero ito, bigla, mahal ka na kaagad. Gusto ka na kaagad ipakilala sa lahat. Diba? Gusto ka agad na maging official kayo. Yung may label kaagad yung relationship nyo. Minsan, hindi ito dahil tunay yung pagmamahal na nararamdaman niya. Biglaan lang ito kasi minsan gusto lang niyang punuan yung bakanting espasyo ng buhay niya. Gusto lang niyang magkaroon ng relief, ng ginhawa sa sakit na nararamdaman niya. At ikaw yung magiging ginhawa bilang bagong karelasyon. So kung mapapanood nyo yung part 1, andun na discuss natin yun na naging panakip butas ka nga, anong mangyayari. So sana panoorin nyo rin yung part 1. Pangatlo, ikaw yung magiging niyan, emotional therapist niyang makakarelasyon mo, nakaka-break lang, pumapasok na kaagad sa isang napakabilis na bagong relasyon, di ba? Sa rebound relationship, madalas ang bagong partner ang nagiging tagapakinig ng lahat ng sakit ng nakaraan. Di ba? Kikwento niya sa'yo kung gaano siya nasaktan, kung gaano siya niloko, kung gaano siya iniwan. Unti-unti, mapapansin mo parang ginawa ka ng emotional therapist ng kanyang dalahin, 'di ba? Ikaw yung magpapagaling sa sugat na hindi naman ikaw ang gumawa.
Ano pa ang senyales na baka rebound lang yung relationship mo? Hindi siya fully present sa relasyon nyo. May mga pagkakataon na wala siya sa moment na dapat nandun siya. Diba? Kahit magkasama kayo, parang distracted siya. Kulang ang focus, attention, tahimik lang, malayo ang iniisip, lutang, mga ganyan, diba? Emotionally distant, hindi siya masyadong interesado sa future nyo. Diba? Hindi man lang nagpaplano ng ano bang future nyo, anong goal nyo. O hindi siya consistent sa effort, sa pag-e-effort sa relasyon ninyo. Ito ay maaaring senyales na ang puso niya ay hindi pa ganap na nakatuon sa relasyon nyo. Ito ay senyales na ang emosyon niya ay nakakabit pa rin sa nakaraan. Kahit hindi 100%, kahit may konti pang attachment dun sa nakaraan, maaaring maramdaman mo itong mga to kung ikaw ay nasa rebound relationship. Ito, bukod dun sa binabanggit palagi yung ex, ito na, yung kinukumpara ka nga sa ex niya, diba? Ganito kasi siya. Kasi noon, mas gusto niya yung ganito kaysa ganito. Masakit, di ba? Masakit yung ganyan. Kaso hindi maiwasan. Kasi nga, hindi niya alam na hindi pa pala siya totally healed. May dala-dala pa siyang, may natitira pang emosyon ng galing sa nakaraan. Kaya, unintentional, nagagawa niya tong banggitin yung ex or ikumpara ka sa ex. Kasi nga, hindi pa siya totally healed. Kaya nga dun sa part 1 natin, diniscuss natin doon na huwag niyong madaliin kung kakabreak niyo lang. Siguraduhin niyo na totally healed ka na bago ka pumasok sa isang relasyon. Kasi unfair naman dun sa makakarelasyon mo. Okay, isa pang senyales, yung masyadong focus sa physical attention. Sa maraming rebound relationship, ang foundation ng relasyon ay physical attraction. Doon nauuna talaga yung physical attraction muna. Kasi may chemistry kayo, may excitement, di ba? Nakasama mo, ang ganda, ang pogi, ang bango. Pero kapag pinag-usapan na yung tungkol sa future nyo, sa goal nyo, long-term plan, emotional connection, wala, biglang malabo ang usapan. Hindi malinaw kapag idadivert mo na yung usapan pagdating sa emotional connection. Wala na. Hindi na napag-uusapan ng maayos at wala ring wala kang makikitang commitment na mag-e-effort siya para magkaroon kayo ng malalim na emotional connection. Ito pa, kapag pinipilit niya na patunayan sa'yo at sa mga tao sa paligid niya na masaya siya sa relasyon nyo. Kasi may mga tao na pagkatapos ng breakup ay gustong patunayan sa mundo na okay lang ako. Lalo na dun sa ex. Gusto niyang ipakita na okay lang ako. Kahit iniwan mo ko, kahit nag-break tayo, di ba? Andiyan na yung sobrang pagpo-post sa social media para makita lang na okay siya. Diba? Sobrang pagpapakita ng sweetness dito sa bagong karelasyon. O pilit na pinapakita talaga na masaya siya. O masaya yung kanyang bagong relasyon. Kapag naramdaman nyo na ganito, parang napipilitan lang. Diba? Pwedeng masabi mo na baka rebound lang talaga yung relasyon nyo. Kadalasan kasi pag ganito, kaplastikan lang yung pinapakita, ito lang yung paraan niya na para takasan yung sakit na nararamdaman niya. Talagang totally hindi pa healed. Hindi pa talaga dapat tumanggap ng bagong pagmamahal, bagong relasyon. Diba? Ang pagiging rebound ay isa sa pinaka masakit na karanasan sa relasyon. Dahil akala mo may bagong pagmamahal. Kawawa dito yung yung makukuha nung taong hindi pa healed, 'di ba? Kasi ikaw yung magiging dito ikaw yung magiging biktima dito kapag tinanggap mo yung tao na alam mo naman nakaka-break lang at hindi pa totally healed, hindi pa nakaka-move on emotionally. Tapos tanggapin mo rin sa bandang huli na luluha ka dyan, na magkakaproblema ka dyan.
So kung halimbawa merong lumalapit sa'yo na ganyan, alam mo naman na bagong break lang, pag-aralan mong mabuti. Kailangan kausapin mo yung tao kung gusto mo rin yung tao na siguraduhin mo na emotionally move on ka na, healed ka na talaga bago kayo maging relasyon, magkaroon ng label. Kaya mahalagang tandaan nyo na ang taong tunay na handang magmahal ay hindi naghahanap ng panakip-butas. Hinahanap niya yung tunay na partner sa buhay. Kaya yung mga wise na tao na bago kumuha ng bagong relasyon, talagang sinisigurado niya muna na ready na siya sa bagong relasyon. Kasi ang tunay na relasyon ay nagsisimula sa parehong handa na kayong magmahal. Hindi yung tumatakas lang kayo sa sakit ng nakaraan. Kaya kung napansin mo na meron nitong mga senyales na to ang relasyon mo ngayon, mahalagang tanungin mo ang sarili mo, ako ba ay minamahal o ako ba ay pansamantalang pampalimot lang sa kanyang nararamdamang sakit o ako ba ay panakip-butas lang. Maraming salamat po. Sana makasama ko kayong muli sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.